Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng ating bagong segment. Ito pong segment na ito, bago po ito sa aking mga social media platforms. Ang take ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong segment na ito, kasi maraming nagme-message sa akin, Attorney, ano bang take mo? Ibig sabihin, ano bang masasabi ko tungkol sa ganitong pangyayari, tungkol sa ganitong issue? Kaya para isahan na yung pag-discuss ko ng take ko, yan, gumawa na ako ng segment na ito. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel na ito, Attorney Ricky Tumutorgo, kung hindi pa kayo nakafollow sa aking Meta page or Facebook page na Attorney Ricky Tumutorgo, subscribe na po kayo, follow na po kayo. O ito na ang take ko, ata ni Attorney Ricky Tumutorgo. Una, mga kabunyog, itong si dating spokesperson o spokesman ni Sara Duterte, o spokesperson ng Office of the Vice President, dinawit ni Madriaga. Hmm? Ano yan mga kabunyog? Itong si Madriaga, yan yung controversial ngayon. Ramil Lagunoy Madriaga. Itong si Ramil Lagunoy Madriaga, ang kiniklaim niya, siya ay dating aide, dating bagman ni Sara Duterte at ng Duterte. Ayon sa kanya, itong si Monsayak, Reynold. Ito pa lang si Reynold Monsayak, dating spokesperson ng OVP noon, Office of the Vice President. Kabats pala ito ni Sara Duterte sa College of Law. Alam nyo kasi mga kabunyog, si Sara Duterte nagtapos ng College of Law sa San Sebastian College, Recoletos. Yan yung actually magkakatabi kasi ang mga College of Law diyan sa Recto, yung FEU Institute of Law, tapos yung UE College of Law, tapos sa kabilang CM Recto, yung San Sebastian, sa una-unahan San Beda, College of Law. Yan mga kabunyog, mga kabayan, ito pa lang si Sara nagtapos ng law sa San Sebastian College. Kabats niya daw itong si Reynold Monsayak. Ngayon, itong si Reynold Monsayak, nang manalo si Sarang Vice President, siguro dahil nga kabats niya, ginawang spokesperson. Ngayon, itong si Madriaga, Ramil Madriaga, na controversial ngayon, dating daw ito, basta yung kanyang mga sinabi, pinagkatiwalaan siya ng mga Duterte sa kung ano-anong mga delikadong bagay, Sabi niya, itong si Monsayak ay na spokesperson ng Office of the Vice President. Naalala niyo yung controversial na confidential funds noong Vice President sa OVP at saka sa DepEd. Ngayon, sabi ni Madriaga, ang alam kasi natin yan, nung nagkaroon ng hearing yan sa Kongreso, ini-incast ng mga staff ng OVP at saka ng DepEd, sila Paharda. Pagkaka-incast sa Land Bank, ipapasa na nila doon sa commander ng Vice President Security Group. Kilala Chika sa Kinulasco, yung colonel na yung head ng Vice Presidential Security Group. Pinapasa nila kay Colonel La Chica at kay Colonel Nolasco. Pagkatapos doon, hindi na alam kung kanino na pinasa yon. Pero dito sa affidavit ni Madriaga, sabi niya, yung mga tinext daw siya noong December 2022. Ano ang significance ng December 2022? Diyan din yung panahon na controversial yung 125 million na confidential funds. Kasi nung December 2022, natanggap ng office ng Vice President yung confidential funds. Galing sa Office of the President. Transfer ng 125 million. Inubos ni Sara yun sa loob lamang ng 11 days. Yun yung controversial na 125 million. Nang panahon daw na yan, December 2022, ayon kay Madriaga, naka-receive siya ng text message galing kay Colonel Nolasco, yung sa Vice Presidential Security Group. Tapos, inaano siya,
pinapunta siya doon yata sa Pasig City. Nandun kasi yung opisina ng DepEd eh. Ay secretary pa noon si Sara. Pagdating niya doon, nag-usap sila nila Chika sa ni Nolasco, may dumating daw na 2 sasakyan ng DepEd. Ay yan ay siguro yung sinasabing nag-withdraw o nag-encash nung mga cheque, 33 million, 35 million. Yun yung napanood natin yan sa mga hearing sa Kamara. Pagkatapos, yung isang duffel bag na puno ng cash, mga 33 million yung isa 35 million. Yung isa doon, dinala niya, di umano, ayon dito kay Madriaga, dinala niya doon sa isang mayor ng Cabuyao, Laguna. Yung isang duffel bag. Yung isa naman na duffel bag, pagpunta niya doon, dinala niya sa isang comedy bar sa Timog. Yung comedy bar na yan sa Timog, madalas daw yung puntahan ng mga alumni ng San Sebastian College of Law. Pagpunta niya daw doon, ayon kay Madriaga, nakita niya sa loob si Attorney Reynold Monsayak. Kaya tapos itong si Reynold Monsayak, sininyasan daw siyang umakyat sa taas sa opisina. Pagdating niya doon sa taas, dinala niya doon yung duffel bag na puno ng pera. 33 million yung isang duffel bag, yung isa 35 million. Kaya kumbaga dito lumalabas sa sinumpaang salaysay ni Madriaga. Alam ni Monsayak yung transaksyon kasi pinaakyat nga siya sa opisina. Ibig sabihin, alam na siyang darating siya. At itong si Monsayak ay spokesperson ni Sara Duterte. Ngayon, naglabas ng statement itong si Attorney Monsayak. Ang sabi niya ni Attorney Monsayak, hindi niya kilala itong si Madriaga. Hindi niya daw ito kilala, wala siyang Reynold Monsayak, wala daw siyang Ramil Madriaga na kilala. Kaya ito yung laman ng kanyang statement ni Monsayak. Ito, itinanggi ni Attorney Reynold Monsayak, dating spokesperson ni Vice President Sara, na may kaugnayan siya sa nagpakilalang dating bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. Sa Abante News Online ito, ex-spokes ni VP Sara pumalag sa expose ng bagman. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pahayag ni Attorney Reynold Monsayak sa affidavit ni Ramil Madriaga, sabi niya, open quote, the concocted story is preposterous. A narration to be believed must not only proceed from the mouth of a credible person, but the story must be credible itself. Here, aside from the fact that it comes from a polluted source, the allegations simply defy logic and common human experience. I do not know him personally and never had any dealings with him. My interaction with the group ISIP is limited to Attorney Ryan Kilala. Thank you. Close quote. Ngayon, sabi niya hindi niya daw kilala itong si Madriaga. Pero ang daming mga post na mga pictures ni Monsayak, naka-t-shirt siya ng ISIP. Ang ISIP yung Inday Sara, yung Inday Sara, itong Inday Sara for President, itong grupong ito ng Inday Sara for President, ang lumalabas, ang founder pala nito, itong si Ramil Madriaga. Itong si Ramil Madriaga ang founder, ISIP movement. Kaya kumbaga mayroon ding mga pictures na itong si Monsayak ay binigyan ng certification o certificate ng ISIP, itong grupong ISIP. May picture itong si Monsayak na tumanggap. Ito, ISIP. This certificate is awarded to Attorney Reynold Monsayak. At galing ito dito sa grupong ISIP. Ngayon, nakapirma dito si Attorney Ryan Iskilala, co-founder, pero may nakalagay sa baba, Dr. Ramil Madriaga, founder, national convenor. So, talagang lumalabas itong si Ramil Madriaga ay founder ng itong grupong ISIP. At itong grupong ISIP, Inday Sara for President, kasi binuo ito 2020 daw.
ayon sa affidavit ni Madriaga, siya ang naatasan na buuin yang ano na yan, isip, kasi para maging machinery ni Sara sa pagtakbo sa 2022 bilang president. Kaya yung plano sana ng isip daw na yan ay maging machinery para sa pagpresidente ni Sara. Hmm? Ah, yan yung ano, yan yung sinasabi ni Madriaga, yung grupong isip. Kaya lang hindi nga natuloy si Sara sa pagtakbong presidente, pero yung grupo nila yan naisip na nabuo noong 2020 kung sumuporta na lang sa kampanya ni Sara ng 20 ng pagka-vice president. Nung nanalo nga si Sara bilang vice president, itong si Madriaga ay naging parte pa rin ng opisina ni Sara Duterte. At ng mga panahon na yan, yun na nga, siya yung nag-deliver ng mga duffel bag ng pera galing dun sa confidential funds. Yung isa, diniliver niya doon sa Kabuyao, sa isang mayor doon. At ang isa naman, diniliver niya doon sa isang comedy bar na nandun nga itong si Monsayak. Dahil nababanggit itong si Monsayak, naglabas siya ng statement na hindi daw siya dyan, hindi niya raw kilala yan si Ramil Madriaga, at hindi daw siya involved sa mga sinasabi ni Madriaga. Pero lumalabas, ah, yung sinasabi niya na wala siyang engagement sa ano kay Madriaga, ay na-awardan nga siya, inisyuhan siya ng certificate ng grupong isip eh. At ang founder nun ay si Madriaga. Kaya lang, sinabi naman ni Attorney Monsayak, hindi si Madriaga yung kausap niya, yung attorney kilala. O, kaya lang, yung attorney kilala, co-founder lang. Ibig sabihin, mas mataas yung position doon sa organization na yon nito ni Madriaga. So parang ang lumalabas dito, hindi niya naman dininay na mayroon ngang ganyang grupo na isip. Ang sinasabi lang ni Monsayak, yung grupo na yan, ang kausap ko dyan, yung attorney kilala, Ray Kilala. Yun daw ang kausap niya. Co-founder yon kasi ang founder itong si Madriaga. So medyo ano medyo kailangan talagang sagutin ito ng kampo ni Sara Duterte kasi lumalabas ang mga post nito ng mga pictures nitong Madriaga na ito, talagang aktibo siya sa kampanya ni Sara. Nagbumuo pa nga siya nitong isip. At saka yung mga graduates ng College of Law ng San Sebastian, binuo rin nila. Binuo rin nila. Kasi San Sebastian graduate din itong si College of Law graduate din itong si Madriaga, bagamat hindi pumasa sa bar. Kaya ano ito, ang sinasabi ni Madriaga, pinagkatiwalaan siya ni Sara. Ha? Na bumuo nga ng mga grupo na yan, yung isip. Sa bagay, kung hindi ka naman pinagkakatiwalaan, hindi ka magbubuo ng grupo na yan, ikaw yung founder eh. Maano nga naman yun, medyo may kredibilidad din itong Madriaga na to. Kasi siya ang founder eh. Oh, hindi ka naman magiging founder niyan kung hindi ka pinagkakatiwalaan nila Sara Duterte. At ang proof niya na nire-recognize nila Sara yan, maraming mga pictures, activities na nandun si Sara Duterte at nandun itong si Madriaga. Mismo ngang itong si Monsaya, tumanggap din ng certification galing dito sa grupong isip. Hindi rin dininay ni Reynold Monsayak yon. Ang sabi niya lang, may engage, siya dyan, alam niya yung grupo na yan, pero hindi si Madriaga ang kausap niya, yung kilala. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, hayaan nating gumulong itong na to. Ha? Itong itong mga binubunyag nito ni Madriaga. Basta ang dito natin, ang topic natin ngayon, itong tungkol kay Monsayak na binanggit ni Madriaga pero dinideny naman ni Monsayak. Okay, so dito tayo mga kabunyog, mga kabayan, sa pangalawang topic natin. Itong sila Attorney Israelito Torion at saka itong si JB Hinlo, hindi kasi ito sikat, pero tumakbong senador yan noong 2025 elections. Ngayon, pumunta sila sa opisina ng Senado, lumapit sila sa mga senador, pumunta sila kay Senate President Soto, pumunta sila kung kani-kanino, kay Ruben Padilla, kay Bongo. Pina-follow up nila, sabi nila, humihiling sila sa Senado na imbestigahan daw yung dayaan sa eleksyon noong 2025.
Kasi dinaya daw sila yung ayon dito kila Torion at saka kila JB Hinlo, pumunta sila doon bilang mga leaders ng PDP Laban. PDP Laban, yan yung partido ni Duterte. Hmm. Ang sinasabi nila noong 2025 elections daw ay nagkaroon ng malawakang dayaan. Yan ang kiniklaim nitong mga ano na to, nila Torion at sa kanila Hinlo. So pumunta sila sa Senado para hilingin na magkaroon ng investigasyon ang Senado tungkol sa nangyaring malawakan dayaan daw noong 2025 elections. Ang dayaan, ano daw, yung sa automated system, may dayaan, na kung hindi daw ito maaayos, ay baka mangyari na naman sa 2028 elections. Ay siyempre tatakbo si Sarang presidente sa 2028. Tapos tatakbo sila, si Torion yata tatakbong senador. Itong Hinlo, si JB Hinlo tatakbo rin uling senador. Ngayon, ang sinasabi nila, imbestigahan ng Senado kasi nagkaroon daw ng malawakang dayaan ng 2025 elections. Pag sila sa PDP Laban, naniniwala daw sila, biktima sila ng dayaan na yon. Pero sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, may dayaan nga ba? Dinaya nga ba sila? Kasi yun ang kiniklaim ng PDP Laban. Parang ang hirap naman paniwalaan. Unang-una, ang nagtap na chair sa elections ng 2025, si Bongo. PDP Laban yun. Si Bato de la Rosa nagpangatlo, PDP Laban din yun. Si Marcoleta, nanalo din, nakapasok. Tapos yung iba pa nilang mga kandidato, tulad ni Philip Salvador, tulad nila Jimmy Bundok, muntik nang manalo. Nakapasok nga sa parang pang 15, 16, 17, ganyan eh. So, ibig sabihin, the fact na nag-number 1 si Bongo, nag-number 3 si Bato, nanalo si Marcoleta at muntik nang pumasok sila Philip Salvador, Jimmy Bundok. Ibig sabihin nun, ay hindi sila dinaya. Kasi kung dinaya sila, di dapat wala man lang nanalo o kaya kung nanalo man si Bongo, dapat siguro pang 12, pang 11. O si Bato dapat hindi nakalusot. Si Marcoleta lalo na, dapat nasa 20. O ganun yung pwedeng sabihin mo na para naman yatang napakaano nun. Ang layo naman ng ano namin, iisa lang yung lumusot, si Bongo, pang 12. Yung ganun. Pero yung resulta ng elections ng 2025, halos nga ang nadihado nga doon ng administrasyon, di ba? Kasi ang inaasahan ng administrasyon, maraming mananalo sa kanila. Oh, pero natalo si Bong Revilla. Oh, natalo si Abi Binay. So, maraming natalo sa administrasyon. Maraming natalo sa administrasyon, sa kandidato ng administrasyon, sa senador. Nanalo si Bongo, si Bato, Marcoleta na galing sa PDP Laban. At matataas ang nakuha na pwesto. Top na chair si Bongo. Pangatlo si Bato. Oh, pang-ilan ba si Marcoleta? Pang-5, pang-7. Tapos muntik nang lumusot sila Philip Salvador kung ano. So paano mo ngayon sasabihin na dinaya kayo? Parang ang layo. Pwede pang yung mga ganyan nung panahon ng 2019 elections, yung Ocho Derecho, nagki-claim na dinaya kasi wala man lang kahit isang nanalo, nakalusot. Yung Ocho Derecho noon, din talagang kinontrol ng kampo ng kandidato ng Duterte. Yun ang medyo nakakaduda. Pero ito, paano ka magdududa sa eleksyon na ito na dinaya sila, yung kampo ng Duterte, pero nag-top na chair si Bongo, nag-number 3 si Bato, nakapasok si Marcoleta, tapos muntik nang manalo sila Philip Salvador. Ibig sabihin, hindi sila dinaya. Parang naman to, aabalahin lang ng mga PDP Laban na ito ang Senado. Ang daming trabaho niyan. Tapos i-insist nila magpa-imbestiga. Ay, para naman to. Anong gusto nila? Para masabi mong hindi sila dinaya, dapat nanalo yung lahat ng kandidato nila sa PDP Laban. Ay, mahina naman talaga si Philip Salvador. Mahina naman talaga si Jimmy Bundok. Sino ba sila? Ito ngang si JB Hinlo, hindi naman kilala yan eh. Kung hindi man yan nanalo, hindi dahil dinaya. Talagang hindi naman sila ganun kakilala. Hindi naman sila Attorney Lambino. Paano naman mananalo yon? O, yung Dr. Richard Mata. Porke lang hindi nanalo itong si JB Hinlo, hindi nanalo sila Jimmy Bundok, dinaya na. Sus naman. Alam nyo, yan ang problema sa mga kandidato. Tatakbo tapos hindi nanalo, dinaya. Alam nyo kami sa Bunyog, ako, first nominee ako ng Bunyog Party List. Talo kami, pero hindi ako nagsabing dinaya.
Ito buti na nga nag-top notcher na si Bongo, nag-number 3 na si Bato, nanalo si Marcoleta, tapos, muntik pang makapasok sila Philip Salvador, o tapos sasabihin mo dinaya. Walang dinaya dun. Ah, anong gusto nila? Para masabi mong hindi sila dinaya, dapat nakapasok 12 sila, dapat 10 sa kanila ang nakapasok. Paano naman mananalo si Jimmy Bundok? Paano naman mananalo si JB Hinlo? Paano naman mananalo si Lambino? Paano naman mananalo si Dr. Mata? Hindi naman yan mga kilala. O, ano naman ang panama niyan? Kila Lito Lapid. O, di ba? Kila Tulfo. O, di siyempre, mananalo talaga sila Tulfo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Mas kilala naman yun kaysa kanila. Ano bang akala ng mga DDS na ito, itong PDP laban na ito? Porke lang hindi sila nanalo ang karamihan sa kanila, dinaya na. Kapag in-entertain yang ganyang ano, yang sulat na yan, itong hinihiling ng PDP laban na imbestigahan yung dayaan ng 2025 elections, aabalahin lang ang Senado niya. Mga abala lang yan. Oh, mga abala. Pati COMELEC aabalahin, pati Kongreso aabalahin, para lang pagbigyan sila diyan sa hiling. Dapat hindi na yan pagbigyan. Wala namang dayaan. Ay kung dinaya sila, di dapat nagprotesta sila. O ba't hindi sila nagprotesta? Tapos ngayon idadaan na lang sa mga mag-hearing ang Senado. O gagamitin nila yung mga aliado nilang senador tulad nila Marcoleta, Ruben Padilla para suportahan yung hinihiling nila na investigasyon. Pero hindi naman yan ang kailangan ng ano ngayon. Ang daming trabaho ng Senado. Ang daming trabaho ng Kongreso. Yun lang anti-political dynasty law. O, dapat yan. Yung sa reform ng party list law. O yun ang mga kailangan. Yung kadena, yung mga sinabing priority bills para sa reforma. Pero yung sinasabi na yan na dinaya sila, imbestigahan yan. Sus, wala. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan, hindi naman kayo ganun kalakas. Oh, yung mga kandidato nyo, hindi naman sikat, hindi naman kilala. O paano mananalo? Tapos nung hindi nanalo, sasabihin nyo dinaya. Talagang itong mga PDP laban na to. Ha? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Yung panalo pa lang ni Bongo na nag-top notcher, yung panalo ni Bato nagpangatlo, yung panalo ni Marcoleta at muntik ng manalo. Ang ibig sabihin nun, walang dayaan. Hindi kayo dinaya. Ano nga yun eh. Ang dapat nga mag-isip niya na dinaya, yung administrasyon, kasi hindi na-achieve yung target nilang inaasahan nila, maraming mananalo sa kanila ay hindi naman nangyari. Diba? Kaya ewan ko dito sa mga PDP laban na to. O ito mga kabunyog, mga kababayan, panghuling topic natin. Si Pulong Duterte, mali-mali na ang sinasabi. Ano bang nito? Alam ba niya bang sinasabi niya nito ni Pulong Duterte? Eh kasi sabi ni Pulong Duterte tungkol kay tungkol kay Tinyo. Galit talaga siya kay Congressman Antonio Tinyo. Ito kasing si Congressman Antonio Tinyo ng Teachers Party List, Makabayan Black, talagang pinupursigi talaga nito na hindi dapat yan si Pulong Duterte, dapat na imbestigahan yan. Kasi 51 billion ang pondo niyan na nahawakan niya noong 2019 to 2022. Sa distrito niya lang yan. Sa distrito niya lang yan sa Davao City. Imagine niyo, isa kang congressman, distrito mo lang 51 billion. Oh, hindi naman dinideny ni Pulong yon na 51 billion nga ang budget niya sa distrito niya lang. Oh. Kaya ang sabi lang ni Pulong, wala akong tinatago diyan, walang irregular diyan, wala akong ghost project diyan, walang substandard diyan. Matino yung project ko na yan. Sabi niya. O di sabi ni Congressman Tinyo, o sige, imbestigahan natin. Mayroon kaming nakikita na 4.4 billion na projects na mga flood control dyan sa 51 billion na yan. Kahit yun lang ang fokusan natin, yung 4.4 billion. Kumbaga, hindi na nga yung buong 51 billion kahit yung 4.4 billion lang. Kasi doon may nakikita sila Tinyo na, Congressman Tinyo na talagang substandard at posible pa ghost.
O nung una, ang yabang ni Pulong. Ang sabi ni Pulong, wala akong kinakatakot yan. Haharapin ko yan. Kung imbestigasyon, imbestigasyon. Pagka inimbestigahan ako, haharapin ko yan. Baka kayo ang may problema sa projects nyo, pero ako wala. Sabi niya, ni Pulong. O ngayon, nag-sponsor na ngayon ng formal resolution itong si Tinyo. Ha? Nagalit ngayon si Pulong dito kay Tinyo. Nagalit. O tapos ang gusto niya, sabi niya, kung ano-ano ng mga sinasabi dito kay Pulong. Ang ginawa ngayon ni Congressman Tinyo, o sige, ano to, mag-i-sponsor ng resolusyon na dapat anuhan na to. Sumulat na rin siya sa ICI. Sumulat siya na imbestigahan ng ICI si Pulong kahit dun man lang sa 4.4 billion. Sinulatan na ngayon ng ICI si Pulong Duterte. Hindi sumipot, ayaw. Ang sabi niya, walang jurisdiction sa kanya ang ICI at hindi raw patas ang ICI kasi si Marcos daw ang nag-ano nito, bumuo. Imaginin mo yan. Nung unang yabang-yabang niyang haharapin. Tapos ngayon, hindi pala. Oh. Tapos may bago na namang ano si Pulong kasi talagang i-insist talaga ni Tinyo na imbestigahan siya. Oh. Ang sabi niya ngayon, nag-request na naman siya ngayon ng Travel Authority. 16 na bansa mula December 16 to February 20. Halos 2 buwan. Oh, ngayon, siyempre, nag-react na naman si Congressman Tinyo dyan. Ano ba siya? Representative ba siya ng distrito niya? O representative siya ng Miss Universe? Ha? Oh, nagiging mainit na issue yun ngayon. Bakit kailangan niyang mag-travel sa 16 countries? Bakit kailangan 2 buwan? So ang iniisip niyan, sabi ni Congressman Tinyo, parang tatakas na yata ito si Pulong. Ayaw talagang paimbestiga o gagawin niya, magbabiyahe siya mula December 15 to January 20 to February 20. Ano na to? Halos patakas na 'yan. Tinatakasan niya ba ang imbestigasyon? Nagalit na naman ngayon si Pulong. Sabi ni Pulong, nakikita ng tao, hindi prinsipyo ang hawak mo, kundi script na iniabot sa'yo. Ang sinasabi kasi ni Pulong, parang ang script ni Tinyo, ang akusasyon kasi ng mga Duterte, ng mga DDS, ang Makabayan Black, itong mga leftist, sila Tinyo, sabwat na ni Marcos. Parang sila Romualdez, sila Marcos, at saka ang mga ito, pati mga Dilawan. Kaya nga ang narrative nila, magkakakampi na daw ang Dilawan, ang Pula, o ibig sabihin yung mga leftist, Dilaw, Kakampings, at saka Marcos at Romualdez. Nagsanib persa na daw. Kumbaga itong si Tinyo, di leftist yan, pero hawak na daw sa liig nila Romualdez, bayad na. O, kaya parang itong sila Tinyo, ang aligasyon nito ni Pulong, nakikita ng tao, hindi prinsipyo ang hawak mo, kundi script na iniabot sa'yo. Parang hindi totoong Makabayan Black may prinsipyo. Kaya ginagawa yan ng Makabayan Black at nitong Teachers Party List nila Congressman Tinyo dahil yan ang script na binigay sa kanila nila Marcos at nila Romualdez para durugin ang mga Duterte. Ngayon, ang sagot sa kanya ni Congressman Tinyo, ang sagot sa kanya, parang sirang plaka yung persecution syndrome. If ayaw niya ng Google, pwedeng ChatGPT. Ang ibig sabihin, ang laging sinasabi ng Duterte, inaapi sila, pinipersecute. O, paulit-ulit na daw yan, sabi ni Tinyo. Kung gusto niyang i-search, i-Google niya. Ano ba ang i-Google? Pag nag-Google si Pulong, makikita niya na ang Makabayan Black ay may prinsipyo. Kasi hindi naman siya hawak ng Marcos. Sa katunayan, sa issue nga ng mga anomalya sa flood control, ang panawagan nga ng Makabayan Black, managot ang lahat. Kahit pa si Marcos, kahit pa sila Romualdez, managot. O, kaya yun ang sinasabi ni Tinyo. Paano mo nasabi na wala kaming prinsipyo na kami ay bayad at kami ay hawak sa liig, ang ginagawa namin ay script ng Marcos at Romualdez. Samantalang ang panawagan nga ng Makabayan Black, managot ang lahat ng sangkot. Kahit yung mga alyado ng Marcos at kahit nga sila Romualdez, imbestigahan. Yun na nga yung pagkakaiba ng Makabayan Black doon sa Akbayan. Di ba kaya nga nagkaroon ng 2 rally noong November 30 sa Luneta at saka sa EDSA PPM. Kasi yung sa EDSA PPM, hindi doon binabanggit si Marcos. Pero doon sa Luneta, kasama si Marcos sa dapat managot, hindi lang si Duterte. Kaya mali naman talaga si Pulong.
Si Pulong Duterte, mali-mali na ang sinasabi. Ang akusasyon niya kila Tinyo ay Duterte lang ang hinahabol at pinapanagot. Yung Marcos at sila Romualdez hindi. Mali siya dyan. Kasi nasusubaybayan niya ng publiko, nasusubaybayan niya ng media na itong grupo nga ng Makabayan Black, hindi. Pati yung Marcos, pagpapanagot sa Marcos, kasama sa panawagan nila eh. Yun nga yung hindi pinagkakaisahan ng yung isang grupo, yung grupo ng Akbayan, doon sa EDSA PPM, ayaw nilang banggitin si Marcos. Pero dito sa Makabayan Black, gusto nila banggitin si Marcos, isama. Tapos ngayon, ang akusasyon ni Pulong, ano kayo, wala naman kayong prinsipyo eh. Kami lang sa Duterte ang pinapanagot nyo. Yung Marcos hindi, kasi bayad kayo. Ang sinusunod nyo, yung script ng Marcos at nila Romualdez. Doon, mali-mali itong si Pulong. Doon nga naman, mali-mali. Kaya itong si Pulong Duterte, mali-mali na ang sinasabi. Kaya ang sabi sa kanya ni Tinyo, mag-Google ka, tingnan mo, ano bang mga paninindigan namin sa issue. Kaya wag mo kaming akusahan, sabi ni Tinyo, wag mo kaming akusahan na bias kami. Kayo lang yung pinapanagot namin. Hindi. Kahit Marcos, pinapanagot namin. Kahit Romualdez. Gusto mo i-google mo yan para makita mo. Oo nga naman. Pag ginoogle mo yan, makikita mo na ganun nga ang panindigan ng grupo nila Tinyo. Kaya lang, itong si Duterte, si Pulong, mali-mali na ang sinasabi. Hindi na nito nasusubaybayan ang nangyayari sa bansa. Parang ang tingin niya lagi, inaapi sila eh. Sila lang yung pinapanagot. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.